You now have before you 7,107 islands to enjoy, with 7,107 possibilities and more. We have just landed on the Ninoy Aquino International Airport. Maligayang pagdating sa Pilipinas. Once considered as the tiger economy of Asia, the Philippines continues its slow yet steady climb to becoming an international business hub. Having been Christianized by her colonizers in the early 1500s, the Philippines now stands alone as the last bulwark of Christianity in this part of the world. Yet, she is not exempt from moral and social issues that beset nations big and small in this postmodern era. Yes, she needs Jesus now more than ever. Her 144 cities, with an average of 500,000 residents each, certainly need hope. An answered prayer, Hope Channel now covers the entire nation. Hope Channel media centers now stand in Luzon, Visayas, and Mindanao to bear testimony of Jesus' love. And in just a few years, many have rediscovered the beauty of life with hope. Na-revive ko, pinagi sa pagtanaw na ko sa Hope Channel Philippines. Malaki po ang magagawa ng Hope Channel para po sa pagtatapos ng gawain. Mabuhay Hope Channel! Mabuhay Hope Channel Philippines! The good news that Hope Channel has brought to the archipelago has inspired the Filipino to see beauty and brought joy back in spite of it all. Sapphire seas and pristine coastlines, lush vegetation, gorgeous landscapes. With warm, fun-loving, and industrious people, the Philippines is paradise. Here is a fertile land for business, education, manpower, many other resources, and sharing the good news. Because the Pearl of the Orient Seas now has the pearl of great price. The Philippines plus Hope Channel equals unlimited possibilities of sharing love, changing lives. One of the frequent questions that we get is about husbands and housework. Wives seem to be just a little concerned about the amount of housework that their husbands are doing. How is a wife to help their husband understand that this is important to them? You know, in marriage, expectations are correlated to satisfaction. If satisfaction is not there, it's because expectations are not being met. And many times, wives are frustrated, angry, because their spouse is not cooperating with doing what needs to be done. So they need to take the time to speak with their spouse about the situation. And a good way to start is to do what Solomon says, which is a gentle response. So wives need to learn how to ask for what they need very softly and very gently. Isang malaking pagpupulong na ganito ang aking dinaluhan, ako'y inanyayahang maging tagapagsalita. At sa ganitong malaking pagpupulong, hindi mo na halos makilala kung sino-sino. At hindi mo na mababantayan. Pero bago pa lang ako pumasok, ay merong kumamay sa aking kapatid. Pagkamay sa akin, at sapagkat siya'y matangkad, ay ako'y tumingala sa kanya, hindi niya binibitiwan ang aking kamay hanggat di ko nasasagot ang kanyang tanong. Alam niyo ba ang tanong niya? Pastor, ano bang napapansin mo sa akin?
niyo, tayong mga tao, ay mas mabilis makakita ng negatibo kaysa positibo. Wala agad akong mapansin na positive, kaya ang sabi ko ay, mahirap magkamali. Huwag na. Hindi, Pastor, ano talagang napapansin mo sa akin? Tingnan ko ang kanyang buhok. Ay, hindi naman sa buhok. Sa mukha, sa kutis, sa postura. Wala akong makitang magandang maibigay na papuri sa kanya. Kaya sabi ko, mahirap magkamali. Hindi niya ako bitiwan hanggat hindi ko sinasabi. Pero nung hindi niya ako binibitiwan, kahit tinihila ko na, sabihin mo, Pastor, anong napapansin mo? Talagang tinigasan ko rin, sabi ko, mahirap ang magkamali. Pero nung hindi ako magsabi, alam niyo sabi niya? Pastor, hindi mo ba nakikita masaya ako? Wow! Kung minsan, ang tinitingnan natin ay maraming bagay na negatibo, nalilimutan natin na mayroong taong masasaya. Positibo. Masaya siya. Sabi ko, naku, salamat. Bibitiwan na ako. Pero hindi pa ako binibitiwan. Pastor, alam mo ba kung bakit ako'y masaya? Naku po. Bakit ba masaya ito? Hindi ko na naman alam ang sagot. Tinignan ko ang kanyang itsura. Bakit siya masaya? Pero alam niyo, talaga hindi ako makasagot. Kaya siya na rin ang sumagot. Ang sabi niya, Pastor, masaya ako dahil ngayon ay Sabat. Sinong masaya sa inyo dahil Sabat, mga kapatid? Masaya kayo. At may dahilan siya kung bakit masaya kung Sabat. At hindi na niya ako pinilit na sumagot. Siya na rin ulit ang sumagot. Ang sabi niya, masaya ako, Pastor, sa panahon na Sabat, sapagkat tuwing Sabat, tayo ay pantay-pantay. Amen, mga kapatid. Sabat is a great equalizer. Ang sabi niya, sa panahon ng Sabat, kahit katabi ko, ang mataas ang pinag-aralan, ang mga businessmen, ang mga engineer, mga professional, ang magaganda, ang magandang postura, katabi ko, pantay-pantay kaming nakikinig ng salita ng Diyos. Walang mataas, walang mababa, sapagkat tayo ay pare-parehong anak ng Diyos. At sa panahon ng Sabat, nararamdaman ko na talagang tayo'y pantay-pantay. Sana, wala sa ating makaramdam na mas mataas tayo. Kasi mayroong mga kapatid na kinakailangan ma-revive. Kinakailangan ma-revive. Ang atin pong revival and reformation na ito ay hindi ito bago. Pero ang sabi ninyo, this is our final choice. Tama po, mga kapatid. Na kailangan ma-revive. At si Pastor Katani nagdiin na kinakailangan tayo ma-revive sa pamagitan ng salita ng Diyos. Sa pamagitan ng panalangin. Kaya tayo may program na 777. Ano nga ang ibig sabihin? Seventh-day Adventist, praying 7 times a week, 7 o'clock in the morning or in the evening, 777. Bakit kailangan natin ng 777? Sabi doon sa Indonesia, nung ako ay naroroon sapagkat kagagaling ko sa Indonesia at dumiretso ng Sri Lanka, Bangladesh, marami, malawak ang teritoryo ng ating pong division. Alam niyo, pagdating sa Indonesia, ang sabi ng isang kapatid, Pastor, do you have many 7-Eleven in the Philippines? Ba? 7-Eleven? Sabi ko, yes. Convenience store, nagsusulputan ng mga 7-Eleven saan mang dako ng Pilipinas. Pero alam niyo, hindi yun po ang ibig pala niya sabihin. Ang ibig sabihin ng 7-Eleven ay Seventh-day Adventist, 11 o'clock dumadalo. 7-Eleven. Marami na sa Indonesia ang 7-Eleven. Mga Seventh-day Adventist, alas 11 kung dumalo, nililibanan ang Sabbath School. At dumadating ang araw worship, sila kaya naroroon. Kaya kung sinong speaker, tinatanong din nila, sino bang speaker? Kaya kung minsan kahit 11, hindi rin dumadalo.
sapagkat nakadepende pala ang kanilang pagdalo kung sino ang speaker. Mga kapatid, mahaba na sinasabi ko sa inyo. Gusto ko talaga makuha ang inyong atensyon. Napakahalaga na sasabihin ko sa inyo mula sa salita ng Diyos. Ako'y magbababala uli. Huwag na huwag kayong tutulog. Sa bagay, ang pastor talaga ay mayroong bahagi ng pagpapatulog. Isang pastor ang nagpapagupit, habang ginugupitan na inantok, at nang siya'y nakatulog na, at mahimbing na, hindi maintindihan ng barbero kung paano gugupitan, at kahit siya'y tulog na, ginugupit ang pilit, at natapos din ng barbero kahit tulog. At nang tapos na, ang sabi ng barbero, Pastor, ha? Ginugupitan ko po kayo. Oo nga pala, ano? Pero tapos na po. Ha? Tapos na? Ibig sabihin, habang ako'y natutulog, ginugupitan mo ako? Opo, Pastor. Naku, salamat naman. Pasensya ka na, ha? Haba pa lang ako'y ginugupitan mo, nakakatulog ako. Opo, Pastor. Okay lang po yan, Pastor. Pagka kayo naman yung nagsesermon, nakakatulog din ako. Ah? So, mga kapatid, huwag kayong tutulog. Alam ko, handa na kayo, okay? Handa na kayo, kuhanin ninyo ang inyong Biblia. Sa mga may tablet, may mga iPad, at kung inyong cellphone, ay pwede ninyong kuhanin ang inyong mga tablets. Dati pinagbabawal. Ngayon, sabi ko, huwag niyo ipagbawal. Naroon na kanilang Bible. So, sa mga may dalang Biblia na kagaya nito, buklatin po ninyo. Sa mga may dala na tablet, maliit man o kasinlaki nito, pindutin ninyo ang inyong Biblia. At tayo po ay mag-uusap tungkol sa salita ng Panginoon. Okay? Inyo pong masusumpungan ng mga talata na ibabahagi ko sa inyo sa aklat ng Marcos, Kabanata 8 at mga talatang 22 hanggang 25. Kung kayo po ay naririyan na, nasumpungan ninyo, Marcos 8:22 hanggang 25. Okay, babasahin ko po rito. At nagsidating sila sa Bethsaida, at dinala nila sa kanya ang isang lalaking bulag, at ipinamanhik sa kanya na siya'y hipuin. At hinawakan niya sa kamay ang lalaking bulag, at dinala niya sa labas ng nayon, at nang maluraan ang kanyang mga mata, at maipatong ang kanyang mga kamay sa kanya, ay kaniyang tinanong siya, nakakakita ka baga ng anuman? At siya ay tumingala at nagsabi, nakakakita ako ng mga tao, sapagkat namamasdan ko silang tulad sa mga punong kahoy na nagsisilakad. Saka ipinatong na muli sa kanyang mga mata ang mga kamay niya, at siya ay tumindig at gumaling, at nakita niyang maliwanag ang lahat ng mga bagay. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito, ang inyong banal na salita ay aming tutunghayan, aming pag-aaralan, at ang aming dalangin sa pamagitan ng patnubay ng inyong banal na Espiritu at sa kapangyarihang inyong ipagkakaloob, magliliwanag sa amin ang inyong salita. Mauunawaan namin at lalo tigit, magiging bahagi ng aming buhay habang ang inyong anak ay aming hinihintay. Salamat po sa inyong pagtugon sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam ko na nailarawan ninyo sa inyong isip ang isang tanawin na ng aking basahin ng mga talata ay mayroong maliit na grupo na nagdala ng isang bulag sa Panginoon. Ang bulag ay hindi lamang bulag na bahagyang nakakakita.
ang tawag ng marami sa bulag na talagang kumpleto ay salanta. Pero ang bulag na ito'y talagang hindi nakakakita. Dinala siya ng mga nagmamalasakit sa kanya, ng mga nagmamahal sa kanya. Ako ay may tanong sa inyo, para hindi kayo makatulog. Kung kayo ang mayroong mahal sa buhay, na ibig ninyong gumaling, at alam kong dadalhin ninyo sa manggagamot, kaninong manggagamot ninyo dadalhin ang may karamdamang mahal ninyo sa buhay? Pwede po ba akong makarinig? Kanino ninyo dadalhin? Anong uri? Kung manggagamot man, doktor, anong uri ng doktor? O yan, nakakarinig ako. Magaling, espesyalista. Tama po yun. Dahil ibig natin gumaling ang ating pasyente, dadalhin natin sa mahusay na manggagamot. Pero alam ko, hindi lamang yun ang inyong iisipin. Iisipin ninyo na dalhin sa isang manggagamot na bukod sa magaling, ay murang sumingil. Mayroong mga doktor na magagaling, pero kaya hindi gumaling, ang pasyente ay sa laki ng bayad. Kami mayroong family doctor. At alam niyo, mga pastor, wala naman kasi ng pampagamot. Bagaman mayroong medical aid. No, ako'y nasa distrito, kaliliitan ng aming mga anak. Dinadala lagi namin ang aming mga anak kapag ka nakakasakit sa doktor na yon. Maghusay, napakagaling. Pumipila kami roon bago magamot. Alam ninyo, may tanong lagi siya tuwi kaming dadating. Hi, anong nangyari? Ay, ganito po ang nangyari. Istorya namin nangyari. Ano bang nararamdaman? Sabihin namin kung nararamdaman. Ano na ba ang inyong naipainom na gamot? Sabihin namin. Ano na ang inyong nagawa? Pag nasabi, ang kasunod. Okay. Hinga ng malalim. O sige, punta na po kayo roon. Ano yung pupuntahan namin? Yung lugar na kung saan kami magbabayad. Tuwing magkakasakit ang yung mga anak, sabi ko, alam ko na. Nasa ulo ko na ang tanong ng doktor. Kaya nung aming dali ng aming anak, bago pa ako tanungin, sabi ko, ganito po ang nangyari. Sabi ng doktor, Pagkatapos sabi ko, ito na po ang aming mga naipainom. Ito po ang aming ginawa. At nang makauho siya, sabi niya, punta na po kayo roon. At na ako magbabayad na. Ang sabi ng kanyang sekretary, 300 po. Ha? Ibig sabihin pala, bawat oho, 100? Ano nangyari? Ano mga naipainom? Ano nang nagawa? 300. Sabi ko, buti na lang. Hindi nakalimang oho. Nung panahon ngayon ay malaking bagay, ang halaga ngayon. Bagaman ngayon ay hindi kasino. Well, 300 pangkaraniwan. Pero malaking halaga nung panahon ngayon. Sa kabilang dako, bagaman may mga ganitong doktor, nakagaya ng doktor na aming pinuntahan, ang aking asawa ay aking ikinonsulta. Pagtingin ng doktor, ang sabi niya, sang-ayon sa pagsusuri. Diagnose. Ang iyong asawa ay hindi dapat magtagal, kinakailangan maoperahan. Maghanda ka ng pera. 50 to 100,000. Nung panahong yon, 50 to 100,000 sa isang pobreng manggagawa, paghahandain. Hindi lamang siya magkakasakit, pati ako'y magkakasakit. Tapos tinanong ng aking asawa, malala na po ba? Ako po'y nahihirapan. Paano po ba inuopera? Mayroon kasing malalang sinusitis. Paano inuopera? Nang ipaliwanag sa kanya kung paano inuopera, na ito pala'y binubuklat, papaganyan. Sabi niya, ay! Pagkatapos bumulong sa akin, nasabi sa akin, hindi ako magpapaopera.
Sabi ko, ini-schedule ka na. Sa Miyerkules daw, uoperahan ka na. Ayaw ko. At talagang hindi ko siya mapilit. Nung kami lumabas, may nakasalubong kami. Ano daw, kumusta ang asawa mo? Uoperahan daw po, pero ayaw daw po, natatakot daw siya. Bakit? Ano bang sakit niya? Pinaliwanag ko. Kumuha ka ng second opinion. Punta kami sa iba. Nagpagamot uli kami. Konsulta uli. Pagkakonsulta, tinanong ko, kinakailangan po bang maoperahan ng aking asawa? Ang sabi ng doktor, hindi pa naman. Obserbahan muna natin. Kung talagang kinakailangan sabihin namin sa iyo, balik na kayo sa ganito. Second opinion, third opinion, pwedeng hindi pa operahan. At simula noon hanggang ngayon, hindi na operahan ang aking asawa. Magaling na. May mga doktor na after sa pera. Kung kayo magdodoktor, mga kapatid ko, at ang aming anak na nakatapos ng medical technology, na kahit kami mahirap ay gustong magtuloy ng pagdodoktor, pumunta sa mas mababang tuition na ngayon nag-aaral sa medical school, may bilin ako sa kanya. Anak, sa tulong ng Panginoon ko ay kayo makakatapos sa tunay na magiging manggagamot. Sana naman, ang panggagamot ay paglilingkod. Hindi tayo after sa pera. Sa kabilang dako, may manggagamot naman kagaya nito. Pumunta kami. Pinagamot ko naman ang aking ina. Matindi ang sakit ng aking ina. Maraming mga gamot na dapat ireseta. Pero, ang sabi ng doktor, Pastor, meron po akong payo sa inyo. Napakaganda ng paliwanag. May paliwanag sa aking ina. At binigyan pa ako ng mga gamot na hindi nababayaran. Pumunta ako doon sa sekretary. Magkano daw ang aming babayaran? Sabi po ni Doc, huwag na daw po kayong magbayad. Ha? Huwag nang magbayad? Sa ganda ng kanyang paliwanag, sa ganda ng kanyang payo, sa dami ng gamot na kanyang ibinigay na wala ng bayad, pati konsulta, walang bayad. Bakit naman ganon? Magbabayad kami. Pinipilit ko magbabayad kami. Huwag na po, sabi ni Doc. Ang doktor ay Adventist. Ang sabi ko, siguro naman ay kaya walang bayad, ay ang nagpapagamot ay pastor, ang doktor ay Adventist. Alam niyo, ako'y napahiya, sapagkat ang sabi ng kanyang sekretary, Pastor, nagkakamali ka. Lahat ng tao ay ginagamot ni doktor, may pera o wala. Amen, mga kapatid? Amen. At ako'y napatingin sa sulok ng kanyang klinik, napakaraming gulay, napakaraming prutas. At ang sabi ko pa, Dok, bakit ang dami mo dito ang gulay at prutas? Ay, naku nga pala, Pastor. Magdala ka nga pala. Yan ang mahirap sa pastor. Pansin ang pansin. Kalimitan na yung mga pastor talagang pansin ang pansin, kaya naiibigay tuloy. Kaya ang payo ko sa mga district pastor, pagka kayo magdadala, huwag kayong pansin ang pansin. Magdadalaw, pagkatapos ay pupunta doon sa bakuran, ito palang inyong saging ay magulang na. Ay pastor, titibain natin. Dalhin mo na. Pansin ang pansin. Ay, ang sabi ko sa doktor, ay Dok, nakakahiya naman. Wala nang ang bayad, magdadala pa ako. Kahiya-hiya. Pastor, mabuting at pinansin mo. Kasi talagang magdadala ka, hindi maaaring hindi, sapagkat walang kakain yan. Napakarami, sobra-sobra. Kinakailangan niya ipamahagi. Sabi ko, bakit ba marami kang ganito? Ay, alam mo naman, Pastor, may dadating dito, mga pasyente, galing sa bukid. Alam ko naman talagang walang maibayad, nangungutang pa ng pamasahe. Ay, di sabi ko, wag nang magbayad, binibigyan ko pa ng gamot. Ay dahil sa utang na loob, alam mo naman pastor tayo, dahil sa utang na loob, ay pag yun ay may inani, anuman, doon sa kanyang bukid, dadalhin dito, tambak naman, makakain ba namin yan? Magdala ka, nakapagdala tuloy. May mga doktor palang ganito. Well,
meron tayong mga mahalagang leksyong natutunan. Dadalhin natin sa mahusay na doktor at hindi lang mahusay, hindi lang magaling, murang sumingil. Ibig sabihin, kilala nila na ang Panginoon ay nagpapagaling, napakahusay na manggagamot, at hindi lamang murang sumingil, hindi naniningil. Dinala nila ang bulag at nang dalhin nila sang-ayon sa kasaysayan. Hinawakan ng Panginoon, inilabas, hindi inilagay sa kasaysayan ang dahilan kung bakit inilabas. Ngunit nang mailabas, hindi rin nakatala ang pinag-usapan nila. Pero nung mailabas, ano ba ang, basahin nga natin, kasi nakikinig kayong mabuti. Okay. Magaling ang binabasa. Hinawakan niya sa kamay ang lalaking bulag, dinala sa labas ng nayon, at nang maluraan ang mga mata. Wow! Sabi ko, mayroon palang ganito. Nang maluraan ang mga mata. Ipinatong ang kanyang kamay doon sa kanyang niluraan. Sabi ko, hindi naman ang nakalagay ay pinahira ng laway. Magkaiba yun. Kung pinahira ng laway, pero ang nakalagay po, English man o Tagalog, talagang ang salin ay lura. At pag lura, siguro yung nag-ipon muna. Niluraan. At nang maluraan, kanyang hinawakan, at pagkatapos itinanong, nakakakita ka baga ng anuman? Siguro ang translator ay taga-Romblon. Hindi taga-Maynila. Kasi kung taga-Maynila, nakakakita ka na ba? Pero nakakakita ka na baga ng anuman? Mga kapatid, may mahalagang leksyon akong ituturo sa inyo sa pag-aaral ng Biblia. May mga kahulugan sa patnubay ng banal na Espiritu, magiging maliwanag sa atin ang pabalita. Ang lura ng Panginoon ay nakakapagpagaling. Amen, mga kapatid. Ay, ang lura natin? Ang laway natin? Nakapagpagaling. Naalala ko, no, ako'y batang-batang pastor, may panganay kaming anak. Kahit ako'y nakabarong na ganito, palibasa ay magiliw sa bata, aking kakargahin ang aming anak. Sabi ng aking asawa, ako na, magugusot ang iyong barong. Sabi ko, ako na. Lagi kong kinakarga. Tuwan-tuwa akong magkarga ng bata. Hindi lang yun nakakatuwa. Sapagkat tuwing karga ko ang aming anak, may mga taong matutuwang lalapit at ngingiti at lalaroin ng bata. Lalo na kapag nagsalita na, Pastor, ang cute-cute naman ng anak mo, puging-pugi. Tuwan-tuwa ako, wag lang susundan. Hanggang dun lang. Pero pag sinabing, ang cute-cute ng anak mo, puging-pugi, buti hindi nagmana sa iyo. Karga-karga ko yung aming anak. At alam nyo, mayroong mga pamahiin ng mga Pilipino. At pagkakarga ko ang aking anak, at talaga nasa aking dungang ganyan, ang sasabihin, Pastor, baka mabati, baka magkasakit ang iyong anak, ay aking lalawayan ha. Meron dito, nandito. Mamaya may makakasalubong na naman, Pastor, baka mabati. Pastor, baka mabati. Sabi ko, naku, ang dami na. At sa dami ng laway, ang aming anak ay nagkasakit. Ang laway ng Panginoon ay nakakapagpagaling. Ang laway natin ay nakakapagkasakit. Huwag kayong laway ng laway. Hindi maganda yung pamahiin na yan. Ngunit hindi sapat na maluraan. Hinawakan
At ang mahawakan ay tinanong, nakakakita ka ba ng anuman? Opo, nakikita ko ang mga tao na lumalakad, nakagaya ng mga puno. Ba? Ay, ibig sabihin, kung ang tingin ko sa iyo ay puno, hindi maliwanag. Malabo. Tingnan niyo sa kasaysayan, sunod na talata ay ang sabi, at kanyang muling ipinatong ang kanyang kamay. Sa ibang translation sa Ingles ay, the second time. Thank you. Second time. Pangalawang beses, kanyang ipinatong ang kanyang kamay. Muli niyang ipinatong ang kanyang kamay. May mahalaga pong leksyon. Huwag kayong tutulog. Napakahalaga po nito. Hanggat hindi malinaw ang ating paningin, hindi titigil ang Panginoon na tayo'y hihipuin. Mga kapatid, if we need the second time and another time, God will continue to touch us to be healed. Ang hipo ng Panginoon ay nakakapagpagaling. May tanong uli ako, ay ang hipo natin? Salita pa nga lang na hipo, ang mga dalaga napapaganyan eh. At kung tanungin ko ang mga dalaga, gusto ba ninyo ng mga binata na manghihipo? Ha? May negatibong kahulugan ang hipo. Kaya pag sinalita mo ang hipo, sa halip na positibo, negatibo ang kahulugan. Pero talagang yun ang translation. Ang touch ay hipo, hindi basta hawak. Ang tawag na ibang mga Tagalog, tangnan, hawakan, sa sinauna, salingin. Pero hindi po, ang talagang tama ay hipo. Kaya lang, may hindi mabuting kahulugan. At sa katunayan, mayroong hindi kasinong Tagalog na pumunta sa Katagalugan. Ang sabi sa akin, Pastor, balita ko, mahusay ka raw magsalin sa Tagalog. Isalin mo nga sa Tagalog itong aking awit. Ay sabi ko, ano ba yung awit mo? Baka may Tagalog na niyang salin. Wala pa po wala yatang magsalin ito. Anong awit yan? Yung pong He Touched Me. Ha? Baka kaya walang makapagsalin yan. Paano ba isasalin yan? Mahirap alangan namang hinipo. Mahirap. Pero, hindi ko akalain, ako ang speaker, siya ang special number, pilinit niya na isalin sa Tagalog ang He Touched Me. Ang awit na yon sa wika Ingles, gusto ko ring pakinggan, pero wala talagang Tagalog. Ang sabi doon ay, shackled by a heavy burden. Alam niyo awit na yon? Need a lot of care and shame. Then a hand of Jesus touched me, and now I am no longer the same. Ano yung koro? He touched me, oh, He touched me, and oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. Ang ganda ng awit. Pero nung pakinggan ko niyang awit, nung pagdating na sa koro, at inawit niya sa Tagalog, ang mga tao hindi tumitingin. Sapagkat siyempre, ano bang translation noon? Hinipo. Ako'y hinipo. And all the joy that floods my soul. At ako'y masaya nang ako'y hipuin. Something happened at may nangyari sa akin nang ako'y hipuin. Hindi maganda. Hindi maganda. Gising pa kayo?
Ang hipo ng Panginoon ay nakakapagpagaling. Ang hipo natin ay may ibang kahulugan. Mga kapatid, kailangan natin ang hipo ng Panginoon. At kung ano man ang inyong iniisip sa hipo, ito ay makapangyarihan sapagkat kung hipo ng Panginoon, maaari tayong gumaling hindi lamang sa pisikal na karamdaman, kundi sa ating pagiging makasalanan. At ang alalahanin natin, hindi titigil ang Panginoon ng paghipo sa atin hanggat hindi maliwanag o malinaw ang ating pananaw. Sa aking pagtatapos ay gusto kong matatandaan ninyo ang tatlong mga bagay. May tatlong uri ng mga tao na kinakatawanan o nire-representahan ng mga talatang ating pinag-aralan. Una, may mga taong bulag. Itala natin. Pangalawa, may mga taong malabo ang paningin. Pangatlo, may mga taong malinaw ang paningin. Unahin natin ang malabo, o unahin natin yung una muna ay talagang hindi nakakakita bago yung malabo. Bulag. Ganap na hindi nakakakita. Nung ako po ay estudyante, na laging working student, na hindi ko maintindihan kung makakatapos pa ako. Ako sa elementary working student na high school at kahit sa kolehiyo. Nung ako'y batang-bata pa na nagtitinda ng uso pa noon ng ice drop at saka ice buko, at napakabigat ng aking dala, at ako ay magtitinda o maglalako, may mga malalaking lalaki na mga kabataan na tatawagin ako at sasabihin, "Toy, halika! Ano yan?" Sabi ko, "Ice buko po, ka-ice drop." "Bago ba yan?" "Opo." "Bakit malamig?" "Ay, siyempre, ice buko eh." Niloloko ako ng maraming mga tao. Elementary pa, ganun ang aking buhay. High school, ganun ang aking buhay. Naalala ko nung ako'y nasa kolehiyo, ang aking mga kaeskwela, lalo na ako'y nakatira sa dorm, sapagkat ng bandang huli nakapag-dorm din ako. Dati nasa labas lang ako ng mga building na ganyan, ako'y may karton, ako'y tumutulog sa gilid-gilid ng mga building. 6 units, 9 units, ako'y nag-work, ako'y nagkakasakit, para lamang maka-agdon, pang tuition ng lahat. Ako'y talagang nagtatrabaho at nagsisikap. Hindi ko alam na makakatapos ako. Minsan, ang aking mga kasamahan darating, ikataas ang paa, ipakikita, hindi ko alam noon ng mga brand ng sapatos. Pag sinabi nila na Adidas, Reebok, Fila, Converse, hindi ko naiintindihan. At sasabihin nila galing sa Amerika, galing sa Europa, o kung saan mang galing na bansa, padala ng kanilang mga mahal sa buhay. Pagka kanilang tinitingnan ng mga brand, at itinataas ko rin yung akin, sabi ko, nasan kaya ang tatak nito? Wala. Walang tatak. Hanggang sa ang walang tatak na ito ay matangos. Numipis ang swelas, nabutas, ako'y naglalakad, ang mga bato sa ilalim ay nakakasakit sa talampakan. Minsan ay ako'y nagpapanggap na hindi masakit, pero talagang masakit. Kaya ganyan-ganyan. Sabi ko'y, Panginoon, parang unfair. Ang aking mga kasamahan ay kung ano-anong brand ng sapatos na hindi ko naiintindihan. Ang akin na may butas na. Pero alam nyo, mayroong palatandaan na ibinigay sa akin ng Panginoon. Nagbigay sa akin sa pamagitan ng patnubay na aking naunawaan ang pabalita. Alam niyo sinabi? Ganito. Gumawa ka ng paraan. Yun ang naging takbo na isip. Gumawa ka ng paraan. Madali lang yan. Kumuha ka ng makapal na karton, itapak mo ang iyong paa, guhitan mo, gupitin mo, ilagay mo sa loob, lumakad ka. Alam nyo, yung patnubay na yun, nung mailagay ko nga ang karton na makapal, ako'y lumakad, sabi ko ba, siya nga paraan lang pala. Hindi ko na nararamdaman yung mga bato. Pero umulan.
Natunaw ang karton. At muli ko naramdaman ang sakit ng talampakan. At ako'y nagsabi, Panginoon, hindi talaga pantay-pantay ang mga tao. Pero alam niyo, hindi tumigil ang Panginoon. Hindi ako kaya ng isang hipo. Hinipo muli niya ako sa pamagitan ng library. Na ako'y nagbabasa sa library, nabasa ko ang isang quotation na ibabahagi ko sa inyo at binabanggit ko sa graduation. Alam niyo sabi doon sa quotation? I complained and complained of having no shoes until I met the man who has no feet. May mga taong walang pa, nakakangiti at nagpupuri sa Diyos. Ikaw pa naman na kumpleto, sapatos lang ang wala. Mga kapatid, hindi dahilan ng kahirapan. Mahal tayo ng Diyos. May kanya-kanya tayong kinahinatnan. Hindi niya tayo titigilan. At anuman ang ating kalagayan, kapag ka tayo hinipo, makikita natin ng malinaw ang bawat karanasan na nagtuturo sa atin na may Diyos na pumapatnubay. Nung ako'y nag-aaral ganito, nung ako'y bata pa naalala ko. Pero nung ako'y makatapos ang pag-aaral, hindi lamang yon. Sa maikling panahon, ang inyong lingkod ay naging presidente ng isang konferensya dito sa North Philippines. Nang ako'y presidente na ng konferensya, marami ng mga tao ang talagang nagbibigay, pugay, at talaga namang nag-aanyaya. Na kahit na saglit lang ay masaya na sila, basta't mapagbigyan. Basta sabi, pupunta si Pastor Villanueva. At pag may pumunta, naalala ko may pumunta pa sa aking opisina, karakaraka ay ang tanong, sino po bang pinakamataas dito? Sabi ng tao. Tumindig ako. Sabi ko, ako'y mababa. Hindi po, yung ibig ko sabihin yung pinuno dito. Ay sabi ko, yung pinuno po dito ay hindi pinakamataas. Dito po ay pantay-pantay lamang. At aking ipinahihiwatig sa kanya na bagaman ako ay presidente, ay hindi naman ang ating pamamalakad ay yung ikaw ay maging pinuno na diktador. Pero nung ako ay presidente na, medyo kakaiba ang pagtrato ng mga tao. Meron nagsabi, Pastor, ikaw ba'y pwedeng anyayahan kahit na less than 15 minutes? Sa katunayan, 10 minutes lang, Pastor. Kahit presensya mo lang, naruroon ka. Masaya na kami. Ako, ha? Ganon. Ay, sabi ko, maraming mga tao nangangailangan sa akin. Pumunta ako. Ang kanilang affair, house blessing. House blessing. Ako'y nagsalita, wala pang 10 minutes. Ako'y nanalangin, maikli. Pero pagkasalita ko at pagkapanalangin, Pastor, upo ka lang ha, diyan ka lang ha, ikaw ang aming talagang very special guest. Upo ka lang. Talaga namang ako'y pinapanginoon dito sa lupa, hindi ako bihasa ng ganito. Dumating ang mayroong patas-patas na pinggan. At mayroon dong special na pinggan, plato. Lumapit sa akin, Pastor, ito po ang inyong plato. Sabi ko, salamat. Nang maibigay naman sa akin ang plato, medyo ako'y naghihintay. Nailagay ko naman sa likod habang naghihintay. May dumating na naman na maraming dalang plato. Pastor, ito po ang inyong plato. Sabi ko, meron na. Meron na kayo, Pastor? Okay. Nailagyan ko na naman. Pastor, ito po ang inyong plato. Meron na. Sabi ko, dito ko nga ilalagay sa harap. Ano ang aking pabalita sa inyo? Kahit gaano karaming plato ay bibigyan nila ako. Pero ang katabi ko ay nalalampasan nila. Hindi nila nakikita. Ang nakikita nila, ang kanilang guest na nakabarong. Pero mga hindi nakabarong ay hindi nabibigyan ng pinggan. May mga taong hindi nakakakita. Bulag. Hindi lang yon. May mga bata na sumisilip doon sa grills ng magandang bahay na itinalaga. Sinisilip ang pagkain sa loob. Halata mo ang mukha na may ibig sabihin. Sila'y madudungis. Madudumi.
Halata mong napakahirap. Ngunit sumisilip na ang kahulugan, ang kapahayagan ng kanilang mukha ay nagkahangad na makakain ng naroon sa loob. Kaya nakikita mong tumatakap. Ibig sabihin, gusto ko yun. At nang makita ng mayari, naririto kayo, lumayas kayo, ang babaho niya. Ay siyempre, kalimitan doon sa mga batang yun ay mahirap. Kung may sakit, hindi na maipagamot. Ang iba nga ay may sakit na 11. Yung dito, 11. Aha, dito. At kung minsan, hindi na mapahid. Wala namang pampahid. Kaya ginaganon lang, hindi lang. Ito yung itsura ng mga bata. Lumayas kayo! Ang dudungis nyo! Ang babaho nyo! At alam nyo, ang masaklap, pag nakaraan ng ilang araw, at pagbukas ng rep, ha? Ang dami pa pala dito ng spaghetti. Nako, medyo maasim na. Nasaan ba yung mga bata di yan sisilip-silip? Ha? May mga taong bulag. Hindi nakikita ang pangangailangan. Ako'y lumuluha sa loob. Sapagkat nang ako'y bata pa, marami ring bahay ang aking nasilip at marami ding nagtaboy sa akin. Ngunit ako ngayon nakabarong, kaya kahit ganung karaming plato, bibigyan nila ako. Mga kapatid, isipin natin ang ating sitwasyon, ang ating palibot. Tayo'y tinawagan ng Diyos sa katotohanan. Hayaan nating hipuin tayo ng Panginoon. Maluraan tayo ng Panginoon upang makita natin ang mga bagay na hindi natin nakikita. May mga tao na malabo ang paningin. Ang ibig sabihin nito, ang mga tao ay hindi natin itinuturing na tao, kundi mga bagay ginagawa nating alipin. Pwede nating murahin. At kahit magulang, kung minsan, hindi tao ang pagtrato sa kanyang mga anak. Nung kami kaliliitang bata, ang mga matatanda na malulupit, sapagkat ang aming tahanan, kung ano ang living room, yun na rin ang kwarto, yun na rin ang kusina, yun na din ang kitchen. Sama-sama na. Alam niyo ang aming toilet ay lalabas ka pa ng bahay. At yun, pagka pinatay ang ilaw, pinatay yung lampara, patay na napakadilim. Ang pinakamahirap sa bata ay yung makaramdam ka ng pag-ihi. Kung gabi, walang toilet sa loob, lalabas ka. At kung ikaw ay doon nakahiga, at ang pintuan ay naririto, ikaw ay lalakad. At sapagkat naroon lahat ang mga tiyuhin, ang mga tiyahin, ang mga kapatid na marami, ang lolo, ikaw ay mangangapa. At iyong dadahan-dahanin kung saan walang tao kang mayayapakan. Hup, hup. Ang mahirap kung ikaw ay bata at makatapa ka ng matanda. Sasabihin siya ng matanda, ayaw titingin sa dinadaanan. Ay, napakadilim nga. Ayaw titingin sa dinadaanan. Pero pag silang napaihi, karamdam ng pag-ihi, tuloy lang ang lakad. At pagka nakayapak, at sabi mo, aray! Ayaw hahabi sa dinadaanan. Malabo ang paningin. Hindi tinuturing ang mga tao, ang mga bata, nakapantay. Ginagamit ang ibang tao na tungtungan. Kaya naalala ko, nung kami nag-aaral, kasama kami ni Pastor Sarsosa sa Ayas. Ang presidente ng panahon ngayon ng Ayas ay si Dr. Milgosa. Dr. Milgosa ay hindi naman siya American, kaya ang kanyang diction ay kakaiba. Nung minsan, naglalakbay patungo sa Manila, pag ikaw ay dumaan doon sa Coastal Road, galing Cavite, ay makakadaan ka doon sa Talaba ng maraming tindang mga alimango. At siya ay naintriga. Maraming tindang mga alimango. Alam niyo, pagtigil niya doon, tinanong pa niya, what are those creatures?
Oh, sabi ng Pilipina, alam niyo magagaling naman mag-English ang mga Pilipina. Ang sabi ng mga Pilipina, oh, these are alimangos. Ay, ang kanyang pag-pronounce ay hindi alimango. Kaya natin alimango, pero sa kanya, alimango. Alimango. Oh, ay kinukorek pa ng Pilipina, alimango. Alimango. Okay, kahit na alimango. Pero alam niyo, na-intriga siya. Ang sabi niya, ano daw ang ibig sabihin? Merong mga alimango na may taklob, merong mga alimango na walang taklob. Bakit tinatakpan ng iba? Tinatakluban, may cover. Ang iba naman wala. Alam niyo, nag-istorya ang Pilipina. Ang mga Pilipina at mga Pilipino, tayong lahat mahilig magkwento. At sa ating kwento, wala pa akong narinig na hindi ang bida ay Pilipino. Kalimitan sa ating kwento, talagang more than siguro 90%. Laging ang sikat ay Pilipino. Yun yung story natin sa creation. Naalala nyo? Doon sa creation, ang sabi, ang Panginoon daw ay lumalalang ilinalagay daw ang tao sa horno. Oh. Ay nung hulyahin ay, aba ay hilaw pa, napakaputi pa. Mga Amerikano. Ilinagay uli sa horno, ang kanyang ginawang tao, tinagal-tagalan, ay napatagal ng kaunti. Paghila, abay napakaitim. Yung mga black. Pagkatapos ay ilinagay uli, tinansya na talaga ng tamang oras, nang hilahin. Wow! Katamtaman. Kayo mangking. Pilipino. Ganyan ang kwento natin. Sikat ang mga Pilipino. Pero sa bahaging yun, ang kwento ng babaeng ito, ang sabi niya, yun daw mga alimango. Yun daw mga alimango. Na hindi tinatakpan, ay yun daw ay mga puti, yun ay mga Amerikano at iba pang mga lahi. Kaya daw yun hindi tinatakpan, ay dahilan sa ang mga puti ay disiplinado. Sapagkat sila'y well-disciplined, pag sinabi mo hindi sila tatalon, mananatili sila sa timba. Ay, ganon. Eh bakit tinatakpan? Yung iba, ay ito ikang may taklob. Ay, mga, ano ito? Mga Hapon. Ay bakit tinatakpan ng mga Hapon? Ay kasi yung mga Hapon, nagtutulungan. At kapag ka sila'y nagtulungan, at sila ay tumungtong hanggang sa makarating sa itaas, sila ay makakawala. Pero ang sabi pa niya, pero itong mga disiplinadong ito, delikado ito, pansamantala ito. Kinakailangan, tatakpan mo itong mga disiplinado. Bakit ang mga disiplinado tatakpan mo? Mayroon naman silang individuality. At sa kanilang individuality, marurunong sila'y nakakalabas na isa-isa. Oh, ganun. Ay, ba't itong isa? Totally, na may taklob. Alam mo sabi, yan ay mga Pilipino. Mga Pilipino. Ay, bakit tinatakpan ng mga Pilipino? Yan ay maya-maya, bubuksan na namin yan. Pansamantala lamang yan. Yan ang talagang pagkat tinakpan mo ganyan, bubuksan mo na ng dire-diretso. Yan ang hindi pataklob-taklob. Yan ang dire-diretsong bukas. Ngayon ay pansamantala nakataklob dahil dinadala pa lang dito. Pero maya-maya, yan ay nakabukas na ng diretso. Wow, sikat na naman ang mga Pilipino. Hindi na kinakailangan takluban. Dire-diretso. Itinanong naman niya, bakit naman pag nabuksan niyang nakataklob na yan, ay dire-diretso nang hindi mo tatakpan? Hindi nakakalabas ang mga Pilipino. Bakit? Kasi, pag may nagtangkang tumaas, may humihila. Sa leadership, kuminsan, ayaw natin na may makataas. Kung tayo nasa leadership, gumagamit tayo ng mga tao, malabo ang ating paningin. Kapag may tumaas, malabo ang ating paningin, hinihila natin na nasa itaas. Ginagamit natin ng mga tao at itinuturing na parang mga hayop. Alam niyo, pag tayo na-revive at na-reform, hindi lamang ang mga pinuno, hindi lamang ang mga miyembro ang makakaramdam. Kahit pusa at kahit aso, makakaramdam.
Kung makakapagsalita lamang ang ating aso at saka ang ating pusa, alam na alam nila kung tayo'y revive na. Sapagkat dati ang ating pusa, hinawakan natin sa ulo, ang ating aso, baho mo. Siguro kung makakapagsalita ang ating mga aso at pusa, sabi, iba na ang aming amo ngayon Revive na. Hindi na kami natatadyakan. Huwag sanang malabo ang ating paningin, mga kapatid. Pero mabuting balita. Sa bandang huli, wow! Hindi ko napansin ang oras. Mga kapatid, nga ngayon ako tumingin. Ba't ba ako nga ngayon tumingin? Ay, nako. Nga ngayon ako tumingin. Nakita ko yung oras. Okay. Ang ating conclusion, mga kapatid. Dahil sabi ko sa oras. May mga taong bulag. May mga taong malabo ang paningin. May mga taong malinaw ang paningin. Lahat po'y mabuting balita. Kung ikaw ay bulag, may mga taong malinaw ang paningin na magdadala sa iyo sa Panginoon para ikay gumaling. Kung ikaw ay naruruna, malabo pa ang iyong paningin, hindi titigil ang Panginoon hanggat hindi malinaw ang iyong paningin. Ano man ang iyong kalagayan, mabuting balita. Kung bulag ka, may pag-asang makakita. Kung malabo ang iyong paningin, may pag-asang maging malinaw. Sapagkat sa Panginoon, walang imposibleng bagay. Kahit ang kanyang hawak, kahit ang kanyang lura, kahit ang kanyang hipo, ay makahulugan sa paggaling ng bawat anak niya. Pasakop lamang tayo upang ma-revive at ma-reform. Aking idinadalangin na kayo at ako mahubog ayon sa kanyang larawan at mamasdan man ng mga nasa palibot natin, lalo na hindi pa sumasampalataya, ay makapag-akay tayo ng marami patungo sa kanyang banal na paanan upang maging kandidato sa langit na bayan. At yan ang aking dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.